you everyone. Ito ang One Piece episode 1150. Kung gusto ninyong masundan ng buo ang storya, pwede ninyong balikan ang mga naunang episodes, makikita ninyo ang mga yun sa channel playlist, sa channel video list, o sa description nitong video. Piliin lang ang episode na gusto ninyong panoorin para hindi kayo mahuli sa takbo ng laban. Si Zoro mismo, hinarap ang isang elder na sobrang lakas sa espada, as in isang slash lang, ramdam mo na ang kamatayan. Kung gusto ninyong makita kung paano niya pinanindigan ang pagiging swordsman ng Straw Hats. Naputol ang broadcast bago pa mabanggit ni Vegapunk ang isang napakahalagang pangalan na konektado sa mga miyembro ng D-Clan, at biglang lumubog sa dagat ang sinaunang Iron Giant habang tinatawag si Joy Boy. Sa Hachinoso, narinig ng mga pirata ang salita ni Vegapunk at nag-imagine agad sila ng underwater treasure vaults mula sa mga nilubog na sibilisasyon. May isang sobrang excited na nag-compute pa ng yaman na nasa 200 metro sa ilalim ng dagat, pero tinawanan lang siya ng kasama niya dahil hindi lahat ng sinaunang lungsod ay parang kayamanan ng Shandora. May nagbanggit tungkol sa submarine para sa deep diving, pero nang marinig ang presyo, biglang nawala ang plano. Ilang segundo lang ang lumipas, napunta agad sila sa usapang Fish Folk Girls. Literal na kakababa lang ng world-ending revelations, romance agad ang iniisip nila. Si Mont Blanc Cricket, habang pinapakinggan ang mensahe, biglang nagdesisyong ituloy ang diving operations niya para hanapin ang mga yaman sa ilalim ng dagat. Matagal na niyang hinahabol ang kayamanan ng Shandora, at ngayon parang sinabi ni Vegapunk na hindi siya baliw at tama ang buong paghahanap niya. Sa Marine Hospital GS, nagpapagaling ang sword unit mula sa sugat nila sa Hachinoso habang pinapanood ang transmission. Iniuugnay ni Helm Eppo ang sinabi tungkol sa Pirate King sa One Piece Treasure, habang si Habari ay tahimik na iniisip ang implications. Nagsisiksikan silang lahat sa tabi ng kama ni Kobe na nahihilo habang sinusubukang i-process ang lahat ng revelasyon. Dumating si Rear Admiral Kujako at sinabi na okay ang kondisyon ng kanilang commander pero gusto nitong magpahinga ng mag-isa. Sinabi ni Kobe kay Rear Admiral Prince na ang bilis lumala ng sitwasyon, at pumayag si Prince na darating ang panahon na mahirap tanggapin ang buong katotohanan. Idinagdag ni Kujako na kailangan ng kumilos ng sword dahil sila ang pinaka-flexible na unit ng Navy. Kahit si X-Drake ay nakaupo mag-isa at tahimik na pinapakinggan ang broadcast. Sa New World, nakasakay si Smoker sa billower bike niya, naka-sunglasses, may 2 sigarilyo, naka-crossarms pa habang tumatakbo ang motor, tumatawag kay Tashigi para magkita sila sa hospital kung nasaan ang sword. Aminado si Vegapunk na medyo malabo pa ang paliwanag niya dahil kapag nagbigay pa siya ng dagdag, lalagpas na yun sa facts at magiging hula na lang. Marami ang sabik malaman kung ano ang natuklasan ng Roger Pirate sa Egghead. Sa Straw Hat Crew, nakita nilang bumababa na ang Frontier Dome barriers. Sabi ni Chopper, tumigil na rin ang paglawak ng ulap. Kinumpute ni Usopp na sapat na ang distansya para maabot ang dagat, habang si Brook ay nag-confirm na puno na ang cola reserves para sa coup de burst. Tumawag si Nami kay Jinbei para sa status at sinabi nitong malapit na siya pero hinahabol niya si Nishiro. Akala ni Nami, nagde-detour lang siya pero hindi, diretsong tina-target ni Nishiro ang Thousand Sunny. Pagpalo ni Nishiro ng espada, nag-Kateguruma si Jinbei at inihagi si Zoro papunta kay Nishiro. Naglabas si Zoro ng two-sword style, Restful Paradise, Rashomon at sinalubong ang atake. Nag-clash ang blades at pareho nilang nakilala ang cursed lineage ng mga espada nila. Na-identify ni Zoro na ang hawak ni Nishiro ay ang Supreme Grade Shodai Kitetsu. Sinabi niya sa crew na umalis na agad ang barko at hahabol na lang sila ni Jinbei. Classic Zoro, kausap ang demonyong kabayo habang sinasabing iwan siya ng barko. Sa Northeastern Shore, sumisigaw si Bonnie, tinatawag si Luffy habang pinalilibutan ng Marines ang higanteng barko. Inutusan ni Vice Admiral Hound na give-in ang barko ng mga higanti. Hindi raw mahalaga kung legendary, target pa rin ito. Sinubukan ni Sanji tumawag pero dahil sa gulo, sumigaw na lang ng pangalan ni Luffy. Sumagot si Luffy mula sa gitna ng apoy, sinasabing magsisimula na ang pag-alis. Nagbibigay ng sailing orders sina Wamo at Kashi habang lumilipad ang mga projectile sa ere. Pinapa-hype ni Vice Admiral Irvin ang tropa, tinatawag ang mga higanti na ancient retirees, pero pagharap sa actual combat,
parang horror movie ang dating. Nagpanik ang Marines pero tinanggihan ni Vice Admiral Bluegrass ang pag-atres. Bilang hukbong kumakatawan sa katarungan, dapat daw nilang samantalahin ang sandaling ito. Inutusan niya ang mechanized Sea Beast weapon na batasin ang barko, at nagulat si Kashi nang tamaan ang hull nila. At dito na pumasok si Dal. Tumalon siya ng mataas. Nag-coat ng hockey sa kamao at sinapak si Kashi ng todo. Natamba ang higanti pero sinundan niya agad ng rock and roll blaster, isang sunod-sunod na machine gun style barrage ng hockey punches. Natangay si Kashi at nahulog sa dagat. Biglang naalala ng Marines kung bakit sila sumali sa Navy, tumaas ang morale at sumugod sila. Sinisigaw na lulupigin nila ang lahat ng pirata. Samantala, 4 sa 5 Elder ang pumalibot sa Iron Giant habang inihahanda ni Vegapunk ang final message niya para sa buong mundo. Nagulat ang mga Elder, nag-usap sina Mars at Warcury ng telepathic. Kumpirmado ni Warcury na ganito rin ang Iron Giant nang umatake sa Mary Geoise 2 siglo na ang nakalipas. Sinimulan ni Vegapunk ang mensahe para sa lahat ng may D sa pangalan. Nagputok ng galit si Topman at tinutumbok ang pinanggalingan ng broadcast. Tumahimik ang mukha ni Monkey D. Dragon. Si Sabo ay naalala sina Ace at Luffy, si Kobe ay sina Luffy at Garp, si Blackbeard ay napangiti, at si Beppo ay naalala si Lo. Nagsimula na sanang ibunyag ni Vegapunk ang isa pang malaking katotohanan tungkol sa kanila pero biglang sumabog ang isang higanteng nagliliyab na anyo, inararo ni Warcury ang Iron Giant at tumilapon ito pataas, muntik pang sirain ang buong Marine formation. Agad na putol ang transmission at ang huling salitang nasabi lamang ay mo. Napaisip si Morgans kung ano ang malaking revelasyon na natigil. Nagulat ang buong mundo at kahit marami ng nalabas na sekreto, nagawa pa rin ng 5 Elder na pigilan ang pinakadelikadong impormasyon. Huminga ng maluwag si York, natapos ang broadcast. Pagkatapos ng huling obstacle, naghasik ng lagim ang Iron Giant, at nagpanik ang mga Marine dahil hindi nila maintindihan kung anong klaseng metal monster ang umatake sa mga barko nila. Bumaba ito ng diretso sa dagat, hinihila ang mga kalapit na sasakyang pandagat papunta sa kailaliman. Maging ang internal broadcast Denden Mushi ay nawala ng malay. Lumabas ang mga putol-putol na pira-pirasong mensahe ni Vegapunk, at narinig ang bahagi tungkol sa isang pangalan, isang identity na mahalaga raw sa mensahe tungkol kay Darir. Pero hindi naintindihan ng mga Marines ang kabuuan. Habang lumulubog, paulit-ulit na tinatanong ng Iron Giant kung bakit kailangan itong sumisid. Saan daw si Joy Boy? Bakit siya papalalim ng papalalim? Hindi nito alam kung ang tinatanong ba niya ay para sa kasalukuyan o para sa nakaraan. Nag-report si York sa mga Elder na sina Lilith at Atlas na lang ang natitirang buhay sa Egghead. Samantala, habang lumulubog ng mas malalim ang Iron Giant, paulit-ulit nitong inuusal, desperado at magulo, nasaan si Joy Boy? Bakit siya nawala? At eto na ang hula ko, yung pagkalito ng Iron Giant tungkol sa lokasyon ni Joy Boy. Ibig sabihin nararamdaman niya ang presensya ni Nika, pero hindi niya alam na si Luffy ang kasalukuyang gumagamit ng kapangyarihang yun. At ayun ang nangyari sa episode 1150. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang matitinding laban at malulupit na revelasyon. Kung gusto ninyong tuloy-tuloy ang hype, andyan lang sa channel ang iba ko pang recaps, pili lang kayo at simulan na ang binge watching. CB8, stay sharp, stay hungry, keep pushing forward, cause legends are forged one episode at a time. Kita-kits sa susunod na video.